nakita ko yung magandang paliwanag ng prayer and fasting para sa mga bago. So anyway, bago pa noon magsimula ako, isasama natin po to sa prayer and fasting natin. Okay? Pagkatapos kong siguro marami po, nung nag-fasting po kami kasi, marami po kami noon, mga first, pero beses na nag-fasting ko naman. 1 year. Dalawang beses lang. Dalawang o tatlong beses Every kami year. nag-fasting. Kadalasan, Every year. sa pag-fasting namin noon, nagpipray kami, hindi kami kumakain, tapos nagbibigay ng talk yung bawat isa. So, dahil nga ako yung nag-request na may ako yung magbigay ng pananalita about sa prayer and fasting. So, ano ba yung prayer and fasting? Okay. Sa pag-ano ko na sa Biblia, nakita ko na part pala ito ng Christian walk natin. Sa pagiging Kristiyano, kailangan natin ito. Okay? Hindi naman sinasabing nagkakasala ka pag hindi ka nagpipray and fasting. Pero, lugi tayo pag hindi tayo nagpipray and fasting. Bakit? Malalaman natin mamaya. Okay? Sa Mark 2:17-19. Meron pa kayong Mark 2:17. Meron yung isa sa atin. Mark 2. Seventeen, 19. Okay. Sabi po dito, when Jesus heard it, sino mabasa po sa Tagalog? Ate Max. Tagalog ng tapos ko. 17:19. Apo. 2:17-19. Narinig ito ni Jesus kaya't siya ang sumagot. Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. 18 ta? Right? 19. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at mga pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at mga pariseyo ay nag-aayuno. Sumagot si Jesus, dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon. So, yun. So, kailan nagsimula yung prayer and fasting ng Christian? So, nabasa natin, nung umalis si Christ. So, nung namatay si Christ, tas 3 days and 3 nights nabuhay siya. Pagkatapos na nabuhay siya. Tas 40 days, pagkatapos ng 40 days na natili siya sa lupa, tas umakyat sa langit, doon nagsimula. Sa Acts 1, mababasa natin, prayer and fasting. So, kailangan natin to, mga kapatid, para, bakit? Sa muling pagbabalik ni Christ. So, mamaya, explain ko ulit. So, sabi ko kanina, hindi to kasalanan kung hindi man tayo, once in a lifetime natin na hindi tayo mag-pray and fasting o pag-ayuno na may pananalangin. So, hindi yan kasalanan, pero lugi tayo kasi may mga benefits dyan. Unang-una, sabihin ko na, yung spiritual sensitivity natin, yung spiritual na aspeto natin, mas lalong nagliliyab, mas lalong maalab. Okay? Napansin ko to sa personal na buhay ko, na experience ko, na lugi pala ako. Pangalawa, ang rason bakit tayo magpa-fasting, kasi may personal witness ka, kailangan mong ipag-pray kay Lord. Siguro nabasa niyo dyan, sa ibang sulat, na sabi ni Lord, nagpapalayas yung mga disipulo ng demonyo, sabi nila, hindi namin kayang palayasin. Kaya tinawag niya na si Kristo, tapos pinalayas ni Jesus yung demonyo. Pagkatapos sabi nila kay Jesus, bakit hindi namin kayang alisin yung demonyo, hindi namin kayang paalisin sa katawan ng isang tao. Sabi niya, nawawala ito dahil sa pamamagitan pala ng prayer and fasting. Okay? So mga bagay tayo na may struggle tayo sa buhay natin na kailangan ipag-pray natin with fasting. Okay? Sa 2 Timothy 4 verse 1,
Ito lang yung nag-trigger sa akin na, tapos namanga ako na bakit, o nga pala, kailangan ko mag-pray and fasting. Pray and fasting hour. Second Timoteo. Pangalawang Timoteo. 2:1. Ay, 4:1. Sabi dito, ito lang dito. Pasensya, sa unang Timoteo pala. 1 Timothy 4:1. Chapter 4, verse 1 ng 1 Timothy. So sabi dito, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa huling araw ay iiwan ng nila. 2 Timothy pala. 3 verse 1. 3 verse 1. Yes, no. Pwede rin sana yun. Pero 3:1. Dapat mo naman sa huling araw ay Yan. magkakaroon ng mga kahirapan. This know also that in the last days first times shall come. Tapos yung 4:1. So, tama naman pala yun. So, doon, ibig sabihin, pag nag-pray and fasting na, di ba, na-realize natin na sa last days na tayo. Okay? Ibig sabihin pala, para mapanatili natin yung faith natin kay Lord, dapat, sa isang taon, magbibigay tayo ng panahon sa prayer and fasting. Di ba? Para, bakit yung spiritual na sensitivity natin? Okay? So sa akin buhay, naranasan ko yan. Nung nawalan yung 2 taon kaming, 2 taon na walang fasting, nakita ko sa sarili ko. Tapos nakita ko yung parang nag-lukewarm ako. So, sa pamamagitan kasi ng fasting mga kapatid, dito natin ibibigay yung mga hinaing natin kay Lord, yung mga gusto natin. Kasi yung mas malakas yung tinig ni Lord, mas malakas yung pandinig natin sa tinig ni Lord. Okay? So, kanina pa ako ng fasting. So, ano yung fasting? Okay? Sabi dito, importante ito para mapanatili natin yung focus natin kay God. So, sana mag-agree kayo. Ako, nag-agree ako na para mapanatili ko yung focus ko kay Lord. So, sa isang taon, nakita ko na busy ako parati sa pag-aaral, etc. So, nakita ko na dapat magbigay ako ng pagkakataon. Yung fasting kasi, pagbibigay ng time mo para sa espiritu mo, hindi sa laman. Kasi yung laman natin, siyempre, sa mundo tayo, naglalakad tayo. Okay, para maiwasan natin yung maloko tayo ng mga bagay dito, sabi doon, wag tayong magpa-deceive, hindi dapat tayo magpaloko sa sanlibutan ito. Paano natin gagawin yun? Diba? So, kailangan natin rin, syempre, kailangan nating ma-experience o gumawa tayo ng paraan sa pamamagitan ng prayer and fasting. So, sa mga awit, 109 verse 24. So, what is praying and fasting? So, paliwanag ko na. 109 verse 24. Sabi dito, my knees are weak through fasting, and my flesh faileth of fatness. Psalm 109 verse 24. So yung fasting, abstaining ito sa pagkain, hindi tayo kakain. Okay? Tama, di ba? Hindi ka kakain, pero yung ang gagawin mo lang, magpipray ka, magbabasa ng Biblia. Okay? Yun ang gagawin natin. Kailan ba? Yung date, wala pa. Kung magsiset tayo ng date, ang fasting po, hindi tayo kakain po. Either na ilang oras, isang araw, o isang buwan. May get.
Parang gano'n. Hindi tayo makain. Tinatakot mo ng Okay? Someone. Oo, di ba? Tinatakot mo. Hindi. May klase ng fasting. Alam nyo ba, sa isang araw pala, pwede, sa isang taon, pwede mong magawa yung 40 days na mag-fasting ka. Pwede. Pwede. Sa isang, Ladies yun. sa 2 buwan, pwede kang magkaroon ng 40 days ng fasting. Pwede yon. Kung kaya mo, kaya ng flesh natin. Sa nabasa ko, sa article Isang doon, buwan is 30 days lang. Tama. 2 months sabi ko, di ba? 2 buwan. Isang buwan na. Oh, Sige, sa 2 buwan, pwede kang magkaroon ng 40 days na fasting. Tama? Sa isang taon, pwede tayo magkaroon ng 40 days na fasting. Paano? Hati-hati natin yun. Di ba? Pwede pala yun. Di ba? Pero may, pwede naman. Pero, may exception kasi sa flesh natin. Kung may sakit ka, may ulcer, halimbawa, hindi pwede. Kasi maapektuhan lalo yung flesh mo. Okay? Bakit mo kailangan hindi kumain? Kasi para hindi mo pagbigyan yung flesh mo. Naranasan ng gaman. Oh, naranasan ko yan kasi nung ginawa namin, makikita mo na yung flesh, siya, naglulongin siyang kumain. Pero pag gusto mo na mag-pray, mag-fasting para kay Lord, yung spiritual mo, yung pinapagana mo, yung pinapakain mo. Diba? Mas lalong lumalakas ka spiritually. Okay? Sa fasting pala, sa prayer and fasting, kasama yung prayer syempre, parang may sinusupplicate ka kay Lord, may hiningi ka, bakit ka nagpa-fasting. Sa Biblia, sa Old Testament, mababasa natin, pag nakagawa sila ng kasalanan, gusto nila mag-pray kay Lord, mag-humble down. Isang paraan para mapakita mo yung pagiging humble mo kay Lord, sa pagbibigay ng prayer and fasting, sa Biblia makikita natin yun. May 2 klase ng prayer and fasting. Una, private, pangalawa, public. Okay, doon tayo sa private. Ano to? Sa private, napapaload dito yung mga overcomings natin. Halimbawa, mag-pray and fasting tayo sa isang araw. Magbibigay tayo. Sana mag-gets ninyo na tayo may mga burden tayo sa bawat isa. So, pwede nyo include doon sa prayer and fasting natin. Ano yung gusto mong ipag-pray kay Lord na ma-overcome? Diba? So, kailangan natin yun. So, which is, naranasan ko rin na ang hirap na alisin, pero pag ginawa mo sa prayer and fasting, maalis mo pala. Minsan, may nagagawa kang paulit-ulit. Siyempre, una-una doon, hindi ka natututo kasi. Pero kung gagamitan mo ng prayer and fasting kay Lord, ibibigay mo talaga. Para hindi masunod yung layaw ng katawan mo, gagawin mo yun. Pangalawa, yung public. Ano yun? Yung public, yung church. Lahat. May isang layunin yung bawat isa, bakit kailangan natin mag-fasting. Halimbawa, sa Acts 12, verse 3. Okay? Verse into the 5. Ito po yung klase ng public. Ang kwento po dyan, hindi ko na babasahin. Basahin nyo na lang. 3 to 5. Ang kwento po dyan, si James tapos si Peter, hinuli na mga para sa iyo. Tapos pinatay ito yung mga great leader ng church noon, ng early church sa Acts. Pinatay si James. Ngayon, si Peter nakakulong. Ngayon, siyempre, dahil nga yung mga, sa verse 5, sa 3 pala, may mababasa kayo dyan na, basahin ko ng lugod. So verse 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Praying without ceasing. So doon, pinag-pray nila. Mamasasabi rin natin na hindi sila kumain noon. Kasi praying without ceasing. Sa isang araw, hindi sila kumain para maligtas lang si Peter. Tapos pag binasa sa Acts 12, nakalaya. Kasi bakit? Sa pamamagitan ng praying and fasting. So yun yung kahalaga ng praying and fasting. Halimbawa, ipag-pray natin to maging successful,
Hindi lang yung magtutok, hindi lang ano, kundi makikita sa buhay natin. Sa pamamagitan nito ng mga activity natin, may madadala tayo kay Kristo. Totoo yun. So yun, gusto kong ipag-pray rin. Lumago tayong lahat. Makilala natin na may pagkakaisa si Kristo. Parang gano'n, kung gusto natin mag-pray and fasting, dapat may tema tayo. Ano ba yung tema natin? So, ang magbibigay nun, siguro si Ate Cathy. O tayo ng lahat. Mag-meeting tayo. Pero, sa sinabi ko, may dalawang klase, private and public. Pwedeng, di ba, may ka-close ka, tulungan mo naman ako, ganun. Parang ganun. O kaya, sa sarili mo. Okay? Sa Joel 1 verse 14, wag niyo napuntahan, basahin niyo na mamaya. Joel 1:14, sabi ni Lord, ito yung klase rin ng public na prayer and fasting. Si Lord yung nagbigay yung kailangan, sabi ni Lord, kailangan niyo mag-pray and fasting sa akin, magsisi kayo, parang ganun, etc. Para sa revival. Madali na. Sinurkat ka na kasi to. So, bakit kailangan natin mag-fast? So, sa Galatians 6 verse 7 to 8. Galatians. Wala ang sirap yun. Wala ka na eh. Pupon mo prayer and fasting. Ayun ba, Galatians? Pupray and fasting. 7, 8. Ha? 6, 7, 8. 6. Kaya sana maano. Chapter 6, 7, 8. Galatians. Be not deceived. God is not mocked. Oh, hindi raw si Mac. Kumasisat na umak. Ang mundo ang mak na kami Diyos. Okay? Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Alam mo pala, yung prayer and fasting pala, simula yun ng pagkatuloy mo spiritually. So guys, bago nagsimula si Christ ng ministeryo niya, nagpass siya ng 40 days and 40 nights. Diba? Ngayon, nag-harvest siya. So, kailangan rin natin pala. So, by the way pala, yung private, pwede kayong mag-set ng date. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. So, ngayon, nalaman natin pala na kailangan natin sa Christian life natin na maibigay yung Mas delikado nga, mas lalong pag tumatanda ka sa church na pag tumatagal ka kay Christ, kailangan mo yun. Para ma-revive ka yung isang tao, yung isang Christian. Yun na kayo, Map? Huwag na sa 1 Corinthians, kuya. 2 Corinthians. Matapos sa iyo, Galatians. Bago mag-Epeso. Hindi not mock. God is not mock. Okay? Yung sabay na sa fasting. Sabi daw, sowing spiritual sensitivity. Ito talaga yung naranasan ko rin na sa 1 John 2:16-17, wag na natin puntahan. Sabi doon, wag tayo makiayon sa sanlibutan, sa pita ng laman, lust of the eyes, pita ng mga mata, pita ng laman, as pride of life. Paano natin gagawin yun? Diba? So, siyempre, sa pamamagitan ng prayer and fasting line, isasama natin. Kasi nakikipaglaban tayo sa sanlibutan. Kung hindi natin gagawin yun, kung hindi tayo magbibigay ng pagkakataon para sa spirit natin, hindi yung flesh yung mauna, bibigyan natin ng pagkakataon pala yung spirit natin na kumain ng gusto. Diba? Kasi sa isang araw, ilang hours lang yung pag-pray natin. Ganun pa rin, panalo pa rin yung flesh. Ganun. So sa pamamagitan ng prayer and fasting, mapopokus natin yung mind natin, yung heart natin, yung soul natin, yung spirit, yung buong katawan natin para kay Lord lang. Okay? Tapos, sa Colossians 3, verse 1 to 3, punta natin. Kasi magtatapos na tayo. Yung way? Colossians 3, 1 to 3. Yes. Sabi dito po, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.
Set your affection on things above, not on things on earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Okay? Paano natin mapopokus yung mga mata natin, mga isipan, mga puso natin kay Lord? Diba? Maganda rin. Isasama natin sa pamamagitan ng prayer and fasting, mapopokus natin lalo. Okay, yung affection natin. So, sana naintindihan natin. Na-bless ako kasi dito na kailangan pa sa isang Christian life na mag-pray and fasting. Either privately or publicly. So, privately, mas maganda. Kasi tayo, may mga overcomings tayo, may mga weakest point tayo. Sa some areas of our life talaga. Para rin sa mga bago, sana makasama kayo sa prayer and fasting na hindi tayo kakain. Una pala, may benefit pa sa physical aspect. Ito yung cleansing. Pwede tayong uminom lang ng tubig pag nag-pray and fasting tayo. Tubig lang inumin natin. Okay? Ano yun? Okay? Ano, syempre, pag may mga sobra kang fats, kailangan mong mabawasan. Okay. Okay? Focusing our mind about isa pang pag alam mo yung edify, yung pagpapalakas pala sa prayer and fasting, may weakest area ka, di ba? Gusto mong ipag-pray kay Lord. Sa pamamagitan ng prayer and fasting, napapalakas mo yung sarili mo. Tapos yung pangalawang rason, pangatlong rason, sa pamamagitan ng prayer and fasting, minumove natin si God. Pinapagalaw natin, Lord, gumalaw ka. Minsan kasi, akala mo, stagnant na yung prayer mo. Bakit ganun? Hindi ko na naranasan yung dati. Yung seriousness, yung alam ko pa nag-pray ako. Diba? One way of moving God into our prayers is praying fasting talaga. Pagbibigyan natin yung spiritual na aspeto natin na pagbigyan si Lord. Lord, ikaw. Ako templo mo. Ikaw. Okay? Isa pa, kung may mga kasalanan tayo, gusto nyo ibigay nyo kay Lord. Isa pa, hindi ko nasulat yun. Wala pa ako sa Psalm. Psalm 126, verse 5 to 6. Magtatapos tayo dito. Nandun sa mga 5 to 6. Kasi last year yun na nag-fasting successful ba sa fasting? Dahil man? Dahil man. Nag-fasting. May gurang ba na? Fasting kita na Nasuntok pa nga si Kuya Mer. May gurang ba na ng bisita? January yun. Hindi ako na. Fasting kita. Yung may fasting kami kato, hindi siya successful kasi may bisita. Successful so pinag-pray ta. Oo. Namasapak si... Pero yun talaga. Naling mga sa bunga boss. Oo. Ano nga pala, successful yung... Alam niyo ba, pag nag-pray yung fasting kami, may isang tema kami, naging successful siya. So one way of moving para gumalaw si Lord sa akin. Kaya nasave kayo noon. Pagkatapos noon, nasave kayo. So, pasalamat. Ano pinag-fasting nito kayo? May nasave. Dako lang mas... Yun naman para... Kasi ang konti na dati. Papakontent Sa ako. konti ng populasyon nila. nag-stand Kailangan mo ng virus. Kasi may naghihina sa church. Kaya po hindi pwede. Nung yun na nasave kami. Kaya. Second to the last to Biglang tatlo. O ito, sabi sa 26 ng mga awit, verse 4 to 5. Ay, 5 pala. Tapos hindi, iba pa sa ano. 126. Verse 5. Ay, 26 ba sabi ko? Yun. Verse 5. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weep, bring precious seed. Shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Konektado ito sa, sa Galatians, yung, kung ano yung tinanim mo, yung, sa prayer and fasting, mas maganda, yung buong buwan nyo, ibigay nyo. Parang gano'n, yung gusto ni Lord. Diba, yung gusto ni Lord, pag nag-pray tayo, mas gusto yun ni Lord na, kumbaga, hungkag lahat na gusto natin ibigay kay Lord. Alam mo, si Ate Joanne, pag pray and fasting natin, yung mga magulang mo, mga gano'n. Saan yung maisipan nila? Diba? Tayo, sa personal, natin. Mga pamilya nyo, sasabay natin. Okay? Kaya sa panghuli, sa Luke 14:27,
Naka-record pala. Hiya ako. So 14:7, sabi doon. Lagay na yun. Luke 14:27 po. Tapos, Parang soup. 14:17. 14:17. 14:17. Ano ba sabi dyan? 27. Hindi ko narinig, sorry. Luke 14:27. Ayaw magpasa ng sarili niya. Iyo. Pakibasa ate. Kala makmak. And whosoever that not bears cross and come after me cannot be my disciple. Okay. May mga, yung cross, alam niyo ba yung salita ni Lord? Yung cross, sinisimbolize niya yung salita ni Lord sa atin. Kailangan natin dalhin yun. So, sa pamamagitan nun, paano natin dadalhin yun kung hindi natin sisimulan sa prayer and fasting? Once in a lifetime natin, kada isang taon. Anyway, pwede tayo mag-fasting na ikaw, kung kayo, mag-fasting kayo ng 1 to 3 days, pwede na walang pagkain. Sa nabasa ko, unang maranasan nyo, sasakit yung ulo nyo talaga pag wala kang pagkain. So, pwede yon. Pero dapat, kung kaya ng katawan nyo, pwede. Pag hindi, Pag okay hindi, lang. wag na. Wag na Kung may pwede. ulcer, may pwede. Oo, Lalo yun, na. kapag kain mo. So, doon lang ako, yung point ko lang, sa Christian life pala, parte ito. Hindi to dapat mawala sa atin. Pangalawa, lugi tayo pag hindi tayo nag-prayer and fasting, privately and publicly. Okay? Kasi ito, yung prayer and fasting may benefits. Physical, sa physical aspect and spiritual aspect. Physical, yung may, Naramdaman ako. ayan, cleansing. Okay, sa pag-inom ng tubig, nalilinisan natin sa pagdumi at paghihilang. Yung benefits sa spiritual, yung revival, nalista ko yun. Edifying. Mga overcomings natin, gusto niyo yung pag-pray. Tapos, reinforcement para sa paglalakad natin kay Lord. So yun, iniwan ko na. Ewan ko kung kailan natin, sana excited kayo na mag-fasting. Excited magutom. Excited kayo magutom.